Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay mag-aalas 7 na. Mag-aalas 7 na ng umaga ay araw po ngayon ng Sabado. Kaya medyo late na naman ako ng 30 minutes. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Pantaleon Alvarez. Opo. Ang title ko po ay Congressman Pantaleon Alvarez, binuking ng kanyang anak. Ayan po ang title ko ngayon. Pero mainit po ito na balita nung mga nakaraang araw po, Congressman Pantaleon Alvarez, binuking ng kanyang anak. Ay hindi ko sana pinapansin po dahil ang pagkaalam ko ay kwan lang yung ibang tao. Ngayon ay dahil may pinapakitang babae ay hindi ko rin pinapansin. Akala ko anak yung nag-booking, anak na babae. Ay nung pinanood ko muli, ang nag-booking pala sa kanya ay panganay na anak na lalaki. Ay pinakinggan ko. Ay, yung mga grabe pala yan. Opo, grabe. Pero hindi ko na tatalakayin yung ibang issue kasi nga ang dami na nagtatalakay po mga kababayan, mga minamahal. Hindi ko na tatalakayin. Ang tatalakayin ko lang dito ay yung ginawa nila kay Dilima. Opo. At saka yung ang kwang kasi ay ang tawag dyan ay marital infidelity. Yan po Yan po ang dalawa lang na natatalakayin ko o unfaithfulness. Bakit ayaw ng Diyos na unfaithful tayo sa ating mga asawa? May reason po dyan Opo, at yan po ang tatalakayin ko. Ay pero, sorry wala akong mga Bible verse pala dito. Baka hindi ko na matalakay. Pero yan po ang sanhi. Opo, yan po ang sanhi Pero isisingit ko na lang, Ngayon ay basahin ko lang po, may utang kasi siya na dapat pagbayaran. Yung ginawa nila kay Dilima na kung saan noong Speaker of the House siya ay siniraan na nila ng siniraan. Ayan po. Ito na po siguro ang balik sa kanya kay Pantaleon Alvarez. Opo. Grabe po yun At saka nung sinisiraan nila doon sa Kongreso, pinagkaisahan nila kasi Nung sinisiraan nila, alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, ang naiisip ko, dahil nga hindi ko maisip na pwedeng gawin pala yun sa sa Kongreso Hindi ko maisip. Ay kako ay pagbabayaran yan ng Pilipinas. Kasi pinapayagan na ng Kongreso yung ganun Ayan po. Pinapayagan yung ganun ay Kongreso yun. Ay pero may marching order yan kay Duterte. Ay siya ang speaker. Ay yun na nga, nangyari. Pero nanalangin po ako sa Panginoon na sana Panginoon ay sila na lang ang parusahan mo. Yung gumagawa niyan. Huwag ng buong Pilipinas. Yun ang panalangin ko. Kasi alam ko, paparusahan talaga Kasi nga, wala na talaga Kongreso, gagamitin mo sa ganun?
Hindi ba? Oh, at nagtatawanan pa sila at para bang hindi sila takot sa ganun o hindi sila takot na o hindi nila alam na may mas makapangyarihan pa sa kanila ang Diyos. At yung mga kapangyarihan nila ay kuwan lang yan, pahiram lang yan sa kanila. Pahiram lang. Opo. Ang sabi ng Panginoon, I set up kings and kingdoms and remove them. Yan. si ay no, nung ginagawa nila yan ay akala mo ay sila lang pinakamakapangyarihan. At saka isa pa, hindi sila bumabasa ng Biblia. Palagay ko o kaya bumabasa sila ng Biblia o naririnig nila, hindi nila alam ang meaning. Opo. Kaya nila ginagawa yan. Wala silang pagkatakot sa Diyos. Opo. Ako po, ang una kong kinatakot ay dahil sa ganun na ang ugali ng mga Pilipino, ganun na ang nangyayari sa Kongreso, baka mawasak kako ang gobyerno. Yun ang iniisip ko. O baka magkaroon ng pamin o dilubyo o marami po yan national disaster o kaya ay sakupin tayo ng ibang bansa. Yun ang iniisip ko. Kasi nga, wala nang kaayusan Wala na At ang pinakamasama po dyan, mga kababayan, mga minamahal, ay sila rin ay gumagawa ng ganon. Yung iba nga, may anak binabahay ay dapat yun talaga ang yun talaga ang sitahin. Yung buong resources mo, ibinibigay mo na dun sa kabit mo. O kaya hiniwalayan ka na ng asawa mo. Yun po ang masama kasi nga ang dami mo ng kabit. Yun po ang masama. Opo. Yung ibinubuhos mo na talaga ang buong lakas mo o ang buong kabuhayan mo doon sa kabit mo. Yun po. Pero nga ay tatalakayin po natin yan Ang sinasabi ko lang po dito, mayroon siyang utang na dapat pagbayaran. Yung paninira nila kay Dilima. At hanggang ngayon po, nasa YouTube yan. Panuorin nyo, Pero bago po ako magpatuloy na ibibigay ko po yung Bible verse, hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver. Salamat po sa inyong lahat. Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Chalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dogardi,
Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. At ito nga itong verse na gusto ko lang i-share sa inyo, bakit nangyayari yan kay Pantaleon Alvarez na kung saan ang kanyang anak mismo binuking siya o isinuplong siya at napakatindi po niyan. Opo. Ito po ang verse na maraming nagkakamali po dito na ginagamit ito pero nagkakamali. Matthew 7 verse 1 hanggang verse 2 at ito po ay inulit-ulit sa halos lahat ng gospel, yung 4 na gospel. Kung hindi ako nagkamali, mayroong ganitong pagkasulat. Kaya mahalaga po do not judge others and you will not be judged, for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Yan po. Napakalinaw po, hindi ba? Do not judge others, and you will not be judged, for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Ayan po. Ngayon ay hinusgahan nila si Dilima. Hindi ba? Ay simpre, ay ibabalik po yan sa kanila. Opo. Pero hindi pa natin makuha ang ibig sabihin niyan kasi nga kung hindi mo babasahin yung sitwasyon, bakit sinabi ni Jesus Christ yan, kung hindi mo alam ang sitwasyon, maliligaw ka Ito ang pinagsabihan po dito ni Jesus Christ, yung mga grupo ng tao na usually mga kontrary sa kanya, na gusto siyang patayin. Opo, mga contrary people, o yung nagpa-practice ng ganun din. Kung babasahin nyo po buo yan at pag-aralan kung ano yung mga tao na pinagsasabihan dyan, ay sila yung mga hindi nagsisi. Sila yung mga makasalanan. Sila yung gumagawa ng karumal-dumal. O kaya sila yung gustong pumatay kay Jesus Christ. Do not judge, sabi niya. Or you will be judged for whatever, or for you will be treated as you treat others. Yun po, the standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Sa iba kasi, the measure you use, it will be measured, or it will be used to measure you. Yun po ang sa iba, Pero, para maliwanagan po tayo, pinaliwanag ito ulit ni Paul. Ulitin ko ang pinagsabihan dito ay yung mga tao na contrary people kay Jesus Christ. Yung kinukontra siya. Opo. Pero yung mga tao na ligtas o yung mga sumasampalataya kay Kristo o yung nagsisi na, hindi ganyan ang sinabi ni Kristo. Opo, hindi po ganyan. Iba ang sinabi. Pero huwag na nating i-discuss yan. Punta na lang natin dito itong paliwanag ni Paul. At ito rin ang mga paliwanag ng mga ibang sumulat ng Biblia. Pero isa na lang dalawa pala, pati si James. Sa Romans muna, chapter 2, verse 1, you therefore,
Ang sabi po ni Paul, you therefore have no excuse, you who pass judgment on another, for on whatever grounds you judge to others, you are condemning yourself, because you who pass judgments do the same things. Ayan po, pinapractice din nila. Yan po ang sinasabi ko. At alam ko po, si Alvarez noon, may mga may mga umaalingasaw na balita na siya ay hiwalay dun sa asawa niya, o mayroon siyang kinakasama na iba, o may binabahay siya, o may mga kabit siya. Yan po. Ay bakit ngayon ay huhusgahan niya si De Lima? O bakit niya huhusgahan? Ay ito po o do you think that you are excused? O sabi ni Paul, hindi. You have no excuse, sabi ni Paul. You who practice the same thing. Ayan po, at ngayon ay bumabalik sa kanya dahil ang sabi ng anak niya ay may kabit siya at yun ang pinanggawa niya ng mansion over the hilltop, hindi ba? Doon sa itaas ng hill, hindi ba? Na may 20 hectares daw. Grabe po yan, ay imbistagahan na siguro yan. Ayan nga, for whatever measure you use to judge other, it will be measured to you. Yan po at salita po ng Panginoon yan. Hindi po natin matatakasan yan. Maliban na lang siguro kung patay na tayo ay hindi natin nakita yan. Ay pero tayo, buhay pa tayo, ay masyurti tayo at nakikita natin ang nangyayari na ganyan. Almost 10 years lang, hindi ba? 2016 yun nung sinisiraan nila si De Lima, hindi ba? Pero ako, alam nyo mga kababayan, mga minamahal, sa totoo lang, bilang isang born again po, kasi iba po ang pananaw ko sa buhay ngayon Naaawa ako kay De Lima, naaawa ako sa kanya. Pero mas naaawa ako kila Alvarez noon. Naaawa ako. At yan nga, si Harry Roque, hindi ba? Si Harry Roque, kasama nila yan Naaawa ako. Ay, si Umali, patay na si Congressman Umali ng Mindoro patay na ay walang natin kung nagkapagsisi yun. Hindi natin alam, hindi ba? Si Pareñas din immediately natalo yan sa aywan natin kung anong balita na sa buhay niya ngayon. Si Pareñas, pero sila yan nagtulong-tulong para husgahan si De Lima. Hindi ba? Aywan ko, ano bang balita ngayon kay Pareñas? Kung nanalo ba siya o ano? Ang alam ko, natalo siya nung Marcos. Anak ata ni Amy. Ulitin ko lang, therefore, you have no excuse, sabi ni Paul sa Romans 2, verse 1. You who pass judgment on another, for on whatever grounds you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do, ulitin ko lang, do the same things. Ginagawa mo rin yung kanya Hindi ba? Nangangalon niya. Isisigit ko lang po dito dahil sinabi ko na, yung pangangalon niya ay nagdudulot yan ng away. Mayroon akong vlog na tinalakay ko yan hanapin nyo na lang po yun na andon. Kasi ang sabi po ng Panginoon, the two shall become one flesh in marriage. Ay noon naman, wala pa namang wala pa naman ang nag-officiate ng first marriage ay ang Diyos. Pero pagkatapos doon aywan ko kung mayroon ng gobyerno na nag-officiate ng marriage o may simbahan, wala pa siguro. Pero nagsasama yan, hindi ba? In marriage kasi nagsasama, and the two shall become one flesh. Ngayon, sa pag-aaral ko po ng Biblia,
ay totoo po yan. The two shall become one flesh. Hindi yung physical na bagay ha, kung hindi dun sa simulain. Opo, magtatayo tayo ng bahay. Ha? Bibili tayo ng lote. Yan, kutsi, magtatayo tayo ng negosyo. Isa na sila sa simulain. The two shall become one flesh. Kaya nga, yung una mong asawa o yung tunay mong asawa, mababaliwala yan. Pati yung mga anak. Kaya nga mag-aaway-away yan. Kaya ayaw po mangyari ng Diyos yan na mag-aaway-away yung pamilya o yung anak. Yung mga anak. Kasi nga madadala ka The two shall become one flesh. Ay kung tatlo ang kabit mo, ay di magnanakaw ka sa gobyerno. Yan nga ang ginagawa ng taong gobyerno Kaya sila nagnanakaw kasi marami silang kabit. At sinabi ng Diyos, the two shall become one flesh. Kung nag-sexual acts kayo, every time you do it, ay simple, ay lalo na kung binahay na, ay grabe na po yan. Magpaplano na yan, hindi ba? Itatago na yung mga kayamanan yan. Kaya nga siguro, nagsumbong na itong anak. Hindi ba? Kasi marginalized na sila Ang feeling nila, nasa laylayan na sila Kawawa sila Kaya nagsumbong na itong anak. Yan po ang isinisir ko po sa inyo. Na kaya ayaw ng Diyos na ganyan. Yung marital infidelity. It is not for God's advantage. Hindi po para sa atin. Para hindi tayo pupunta sa ganyan. Ay baka nga aywan lang natin Pero palagi ko kakasuhan yan. Kasi ay mansion over the hilltop hindi ba? At yun nga, kahit na ibinigay niya sa ibang pangalan yan, pwedeng busisiin yan. Sino ba yan? Paano ba naipatayo yan? At may sarili daw atang kalsada. Hindi ba? Yung kalsada at saka yung bakod lang yan ay talagang grabe na yan. Over the hilltop Hindi ba? Ngayon, ay sige. At least, naisabi ko na bakit hindi maganda yung sexual immorality. Kasi nga masisira ang pamilya. Mag-aaway-away. At obserbahan po natin naman lahat naman pati nga ito si Kitty Si Kitty, lalaki yan. Makikipag-away na rin yan sa mga yung unang anak. Ganun po yan palagay ko, naipaliwanag ko na, yung and the two shall become one flesh. Sinabi po ng Panginoon yan Pag ikaw ay nakikipag-sexual act ka doon sa isang tao na parati mo nang ginagawa, and the two shall become one flesh. Ayan po. Ay kung marami yan, every time you give your flesh or you give your kasi nga si Solomon po, sinabihan po ng Panginoon Si Solomon, huwag ka mag-aasawa nang hindi mo ka-Israel. Ay sinuway niya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, madadala ka dyan. Sabi niya ng Panginoon sa kanya, madadala ka, makukuha yung damdamin mo. Pinakawais na tao si Solomon na nabuhay sa mundo, pero nadala siya. Bandang huli, nakarecord po sa Biblia, sumasamba na rin siya sa Diyos-Diyosan. Ayan po. May mga anito na raw ata siya. Yan po ang kaya nga nagsisi siya kaya nasulat niya yung mga ngaral. Isa yan sa magaling si Solomon doon sa mag-advise patungkol dyan sa sexual immorality. Bakit ko kanya ibibigay ang aking lakas sa hindi ko asawa? Hindi ba? Sabi niya ay totoo nga naman hindi ba? Bakit ibibigay ko ang aking mga pinaghirapan o ang aking mga resources, ang aking mga kayamanan sa hindi ko asawa? Ay kasi nga naranasan niya. Ayan po, hindi ba? At yan na nga, pinagpatayo ng mansyon. May nabasa po ako na comment ay taga Davao Sabi niya ay totoo siguro ay may kabit siyang kanya na taga Cebu. Beauty queen daw. Ayun at ang binahay doon. Pero sinasabi ko nga, hindi ko na i-discuss yan dito. Hindi na. Dito na lang ako sa Word of God.
James 2, chapter 2, verse 13, "For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy." Ayan po, hindi ba? O, mercy triumphs over judgment. Yan po ang isinulat ni James. Ngayon po, ano po ang sinabi ko nung una? Ako ay naaawa kay Dilima nung ginagawa nila yon. Pero mas naaawa ako sa kanila. Kasi mas grabe po ang ibabalik sa kanila eh. Bilang isang born again, ayaw kong mangyari yun. Ayaw ko yun. Mas naaawa ako sa kanila. Bakit? Siguro, tatanungin niyo po ako siguro, bakit naaawa ako sa kanila? Kasi nga, hindi naaalis sa kanila, hindi maalis yung pagkaalipin nila sa kasalanan. Alipin po kasi ang tao eh. Kaya ganyan ang gagawin ng tao. The moment you are born, alipin ka na eh. Oh, alipin na eh. Kasi nga ay ang customary lang eh. Hindi ka nalulusot sa customary eh. Oh, magpayamang ka anak, magpayamang ka. Ganun eh. Magpakatalino ka anak para hindi ka lukuhin, magpakatalino ka. Ganun eh. Yun po ang customary eh. Yun ang naituro ng ating mga magulang. Sige, magpayamang ka anak. Pero hindi yan ang turo ng Panginoon eh. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Yan po eh. So, contrary na yan. Oh, kaya nga nagiging alipin. Talagang alipin po. Kaya huwag po kayong maniwala dun sa sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na, "Who is this stupid God?" sabi niya. Oh, dahil nga daw doon sa ahas ay nahulog ang tao sa kasalanan. Ay hindi po. Kung hindi, namana natin talaga. Namana na natin. Pero ang reason po dyan ng Biblia na hindi po pwedeng baliin yan, we were in Adam when he sinned. Naandun tayo sa balakang ni Adam nung siya ay nagkasala. So kasama tayo, hindi ba? Yun eh. Yun ang reason po ng Biblia dyan. Pero nga, ang isang reason dyan ay yung namana natin na kaugalian. Opo. Pera. Ganun po yan. Pira, sabi nila. Hindi ba? O, ganun po yan. Ngayon ay bilang pangwakas ko po para maniwala tayo yung nakasulat sa Biblia. Ay una, ito nga ay tingnan po natin ang nangyari kay Harry Roque. Ayon. Ngayon ay nagtatago na at pinaghahanap na ng batas. Una, hindi ba? Pero yan lang, ang prevailing ngayon ay ito ngayon. Tingnan po natin ang nangyari sa buhay at kasaysayan ni Rodrigo Roa Duterte. Nakakulong na siya ngayon sa malayong lugar. Hindi ba? Malayo po ang lugar. Kasi nga dito hindi siya, palagay ko iniisip niya, hindi siya makukulong eh. Opo. Kasi nga ang batas po Ang batas po kasi, mga kababayan, mga minamahal, paulit-ulit ko na sinasabi dito, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng batas. Kasi nga naaabuso yan. Walang kwenta yan. Wala. First covenant yan eh. Ang purpose po ng batas is to bring us to righteousness. Yun po ang purpose ng batas. Pero naaabuso nga eh. Tignan nyo po yung ginawa ng desisyon ngayon ng Court of Appeals, hindi ba? Ay tika muna, sabi nila kulang itong desisyon, hindi ba? Naaabuso po eh. Kasi nga may rule tayo o may batas tayo, aywan ko kung subsection yan o subsection of the subsection, kailangan ang desisyon, sabi nila, ay malinaw. Yun ang kinuha nilang batas ngayon. Ibinabalik nila ang desisyon. Ganun po, pwede pong abusuhin talagang batas eh. Kaya nga po ay talagang hindi mabibilanggo dito si Duterte. Kasi nga dyan sa batas na ganyan eh. Hindi ba?
kukunin yung subsection. At yan ang sinabi ni Jesus Christ doon sa mga Parisiyo. Yan ang sinabi niya. Yun ang advocacy niya. Ay kayo naman kanya pinapahirapan yung mga tao You put heavy burden, sabi niya. Nilalagyan nyo ang napakabigat na pasanin ang kanilang mga balikat. Sabi po ni Jesus Christ, ayan nga, ganyan. Hindi ba? Nakuha lang nila yung siguro ay kailangan kung nagdesisyon daw ang kwan, ay malinaw. Ayun ang kinuha nila, ay hindi raw malinaw. Ay pinabalik. Grabe po, hindi ba? Tinalakay ko na pala yan nung isang araw. Dito lang muna ako magko-concentrate. Tignan nyo po, hindi ba? Ang advocacy ko po dito, ibabalik po sa inyo ng Panginoon. Ngayon, kung namatay na siguro, ay wala na. Pero po ay hindi natin alam. Baka nagsisi siya o hindi natin alam kung sa ibang paraan ay ipinakita sa kanya na mali yung ginawa niya. O kung hindi naman, ay hinayaan na siya ng Panginoon. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Hinayaan na sila ng Panginoon. Opo. Kay Satanas, hindi ba? Ibinigay na sila kay Satanas. Kaya nga po, mayroon talagang tao na yung nakadistino. Opo, nakadistino dun sa ganun. Kaya delikado po yan. Kung kayo ay sasama sa ganyang mga tao na nakadistino na, ay dadalhin kayo dun. Katulad din yan ng mga tao na nakadistino na sa langit. Mayroon talagang ganun. Pero bihira yan. Karamihan po ay whosoever believe on Him. Karamihan po ng tao, whosoever lang. Kasi nga, yung pananampalataya ay mababa lang. Pero yung talagang mga nakadistino, napupunta ng langit, iba po yan. Hanggang kamatayan yan, hindi aatras yan. Nakadistino na sila Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito ay kung nakadistino sila, napapunta na at sinasabi naman nila, hindi ba? Impyerno, hindi ba? Handa silang pupunta ng impyerno. Ay delikado po yung ganyan. Hindi ba? Ay yun na nga, ang sinasabi ko sa inyo ay pag sinabi ng Panginoon ay mangyayari po yan. Ulitin ko lang ito kasi ito New International Version itong para madaling unawain pero basahin ko lang do not judge so that you will not be judged, for on whatever measure you use to judge others, it will be measured to you. Yun po hindi ba? Ay sinabi ng Panginoon yan, ay magaganap yan. At yan na nga, hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po at panalangin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Opo. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.